Muling naghain ng panibago impeachment complaints ang ilang progresibong grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit sa Biyernes pa mapapaso ang one-year bar rule kung saan hindi pa dapat maaaring hainan muli ng impeachment complaint ang Vice Presidente. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, sino-sino yung mga naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara at ano ang grounds? Yes, Cheryl, dalawang grupo nga ang nag-file o naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw dito sa Kamara. Una na dyan ang Makabayan Block kung saan nga dinali nila yung impeachment, yung misuse ng confidential funds ni VP Sara na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Bukod pa dyan, syempre, dinadali rin nila yung paggamit daw ng over 100 million pesos sa loob ng 11 araw. Pati na rin yung hindi pagdalo ni VP Sara sa ilan sa mga hearing dito nga sa Kamara mismo nung pinag-uusapan nga yung kanyang confidential funds noong 19th Congress. So sa ngayon, Cheryl, nakita rin natin after ng Makabayan ay nakita rin natin na nag-file ng impeachment complaint ang Akbayan Party List. At isa naman sa mga bago rito ay yung inihain nila na tungkol naman daw sa grave threat na natanggap ng high-rank officials ng ating bansa. Bukod pa dyan, nadadali rin si VP Sara dun sa naging testimony ng kanyang alleged former aide na si Ramil Madriaga kung saan sinasabi nga na yung pondo na ginamit niya para sa electoral campaign niya noong 2022 ay galing sa drug dealers pati na rin sa Philippine offshore gaming operators. So yan yung mga grounds na sinabi ng mga complainants dito mismo sa Kamara at so far, abangan natin kung mabe-verify nga yung mga complaints na yan dito mismo sa House of Representatives. Cheryl? Amy, February 6 pa, di ba? Yung expiration ng one-year bar rule. Bakit mas maaga silang nag-file at tinanggap ba ang reklamo nila? Well, Cheryl, may lumabas kasi na 2026 SC ruling na after January 14 ay pwede na raw palang mag-file ng impeachment complaint yung mga kongresista dito mismo sa Kamara. Kasi kung makikita natin dito, yung first impeachment complaint, December 2, 2024 daw na i-file. At kinakailangan ng 10 days para nga daw makatanggap pa ng mga impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero ang naging kaso rin kasi dito, kung maalala natin, after pumirma ng one-third ng House of Representatives, ay hindi na daw na-put into order of business itong impeachment complaint. Kaya pwede na raw bilangin from January 14, 2025, yung one-year bar rule. So, technically speaking, pwede na since January 15, 2026 yung pagpa-file ng impeachment complaint. At narinig na rin natin kanina sinabi ni Attorney Nery Colmenares na opportunity time na nga rin daw ito para mag-file sila habang allowed pa mismo dun sa Supreme Court yung pagsusumite nitong impeachment complaint laban kay VP Sara. At agara na nga rin daw silang umaksyon para nga makita na rin at mapag-usapan na itong impeachment complaint kasabay nung nagiging fiasco din dito sa Kamara laban naman kay President Bongbong Marcos. So, tinanggap yung complaint. Cheryl, nakita natin may received naman ng Office of the Secretary General yung dalawang complaints na inihain ngayong araw. At yun nga, nakita natin yung mga grounds nila. Technically, marami daw kasi nagsasabi na parang ni-recycle ito pero nasabi nila may updated naman daw kasi na mga version katulad na nga lang nasabi natin kanina na sinama nila yung testimony ni Madriaga dito sa kanilang mga reklamo. At yun nga, tinanggap naman at titingnan natin kung dadaan pa ito dadaan din ito sa proseso kagaya nung nakita natin sa mga inihain na impeachment complaint naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Base dun sa desisyon ng SC, kailangan may kalakip na itong mga ebidensya din. May Yes, kasama ba itong mga ebidensya? At sinasabi, di ba, though before the voting pa naman, dapat makakuha ng kopya ang lahat ng kongresista. yes, Cheryl, kasi nga kung tatanggapin itong mga impeachment complaint, ilalagay yan sa order of business at i-recommend nga sa Justice Committee kung saan doon nila i-determine yung sufficiency in form and in substance. So yung form, nandoon yung mga affidavit, pati na rin yung mga verification ng pieces of evidence na nakalakip
dun sa impeachment complaint. At yun nga, kinakailangan nilang talakayin sa mga susunod pang araw dahil yun nga yung magiging basis din kung bakit nga ba inihain itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May pahayag na ba ang kampo ni VP Sara sa dalawang bagong impeachment complaints na inihain laban sa kanya? Actually, Cheryl, after mahain nga itong mga impeachment complaint, naglabas na agad ng pahayag si Attorney Michael Powa na spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At nasabi niya hindi naman daw nakakagulat yung pagfa-file ng impeachment complaint laban nga kay VP Sara. Dagdag pa niya, okay lang naman daw, parang handa sila na makonfront yung mga alegasyon laban kay VP Sara dahil nga ayun, hindi na rin talaga sila na sorpresa na may mga ganito ngang inihain na impeachment complaint. Bukod pa dyan, kinakailangan na lang din daw talagang dumaan sa tamang constitutional process itong mismong impeachment laban kay VP Sara at dun sila haharap sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.